Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Ngayong araw na ito, minsan pa nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin. Manatili nawa ang kapayapaan sa ating lahat at tayo po ay makikipag-ugnayan sa iba't ibang mga remote points na magtatanong sa kapatid na Eli ng iba't ibang mga bagay tungkol sa pananampalataya. At mabibigyan po ng pagkakataon naman ang ilang mga kababayan natin sa ilang remote points na maaari po nating mai-accommodate para sa araw na ito. Minsan pa, nag-aanyaya tayo hanggang mamaya sa kabuuan po ng ating Worldwide Bible Exposition. Para po makapagpasimula tayong agad, narito po ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa ibang mga lugar na iba ang time zone. Muli po sa awa ng Panginoon ay mag-uusap-usap tayo ukol sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At naniniwala kami na ito pong ginagawa naming pagsisikap na maipangaral at maibahagi ang Ebanghelyo to as much people as possible is part of God's will in our times to preach the gospel of the Lord Jesus Christ into the entire inhabited world is part of God's will that should be done before the end comes. According to Matthew 24:14, let us read. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. I want you to notice the word used by the Lord Jesus Christ. This gospel, He is mentioning the true gospel. Let us bear in mind that not all gospel is the same. The Apostle Paul is saying to the Galatians in chapter 1, verse 6, let us read. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. There is what the Apostle Paul is saying as another gospel. Why another gospel? Why another gospel? In verse 7 it says, Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. it is another gospel in the sense that it is a gospel perverted. A perverted gospel. That's why the Apostle Paul, in his concern about salvation of humanity, said or wrote a very intense warning in the Bible. Galatians 1:8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. That's the warning of the Apostle Paul. Even an angel from heaven, or even them resurrected from the dead, shall preach another gospel other than what we have preached unto you. Meaning, other than the gospel that the apostles preach or have written in the Bible. Let him be accursed. At this point, I want you to notice what the Lord Jesus Christ said in Matthew 24:14. This gospel, meaning the very genuine gospel of the kingdom of God, shall be preached unto all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Every believer of the Bible believes that we are living in the time of the end. That's why if we believe that we are living in the time of the end, and the Lord is an almighty God, which will shall be done
then we can trust with our hearts that in the time of the end, the true gospel of the kingdom of God shall be preached. And that is our goal. The endeavor that we are trying to fulfill, to preach the undefiled gospel of the Lord Jesus Christ unto all the inhabited world. At naniniwala kami, mga kababayan, na ang panahong ito ay kumbaga hinug na ang panahon. Parang kumbaga sa kawayan yung tawag ng mga matatanda sa atin ay taga sa panahon. Dumating na ang panahon para ang tunay na ebanghelyo ay maipangaral sa buong sanlibutan bago dumating ang wakas. At ang atin lamang pong tutungkulin, mga kababayan, ay maghanap. Sigurado pong mayroong mga ngaral ng tunay na ebanghelyo bago dumating ang wakas. Bahagi kasi ito ng propesiya o ng hula ng Biblia na bago dumating ang wakas, ipapangaral ang tunay na ebanghelyo. Kaya maghahanap tayo ngayon kasi merong ebanghelyo, hindi ang ebanghelyo ni Kristo. Ibang ebanghelyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, namangha ako na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. There is what the Bible call as another gospel. May ibang ebanghelyo. Sa Spanish, ang sabi doon, Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. para seguir un ebanghelyo diferente, another gospel, another ibang ebanghelyo kaysa sa pinangaral ng mga apostol. Let us read that in Portuguese. Estoy admirado de que tan depresa estéis desertando daquele que vos llamó na gracia de Cristo para otro evangelio. Otro evangelyo. In Cebuano it says, nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo ming balhin gikan niadtong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadso sa laing maayong balita. Laing maayong balita. 7. Nga dili man laing maayong balita kundili nga may uban nga nagapagubot kaninyo ug buot nila nga balit aron ang maayong balita ni Kristo. Apan bisan pa kami kun usa sa manulunda gikan sa langit magwali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kaysa among ginawali kaninyo ipatunglo siya. That is what the Bible tells us. Really, what the Bible call as another gospel. Merong ibang ebanghelyo. Yan ay ebanghelyo ng demonyo para iligaw ang mga tao sa ating panahon kasi alam po ng diablong malapit na ang pagwawakas. Ang trabaho ng diablo ay magligaw, magpahamak, mandaya, magpakunwari. Ang tunay na ebanghelyo ang kailangan natin sa panahong ito, mga kapatid. Meron kasing mga nagrirelihiyon sa ating panahon, hindi natin maiaalis ano. Merong diwa ng demonyo, labag sa diwa ni Kristo, labag sa espiritu ni Kristo. Merong nagrirelihiyon, pumapatay. Kahit saan mo daaning anggulo, ang relihiyon, hindi institusyon ng pagpatay. Ang relihiyon ay itinatag ng Panginoon para bumuhay, para magturo ng buhay, para magpahalaga sa buhay. Alinmang relihiyon na pumapatay ng kapwa-tao ay kalaban ng diwa ng Panginoong Kristo. Sabi kasi ni Kristo ay ibigin ninyo ang inyong kaaway. Paano mong papatayin kahit nakakaaway mo pa?
ibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, pakanin. Pag nauhaw, painumin. Pero merong pumapatay at naturuan kasi ng mali. 16:2 ng Juan. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Ayon. Merong mga taong papatay, nag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos sa kanyang pagpatay. Hindi po utos yan sa bagong tipan ang pumatay sa kapwa. Wala pong utos na ganun. Ang utos sa bagong tipan, ibigin ang kaaway. Meron ng wika, sabi ni Kristo, na aakalain nilang pag pinatay nila kayo, naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Yan ay maling akala, maling katuruan. Ang Diyos po ay Diyos na nagtatanyag, nagpapahalaga, at nagbibigay ng buhay. Paano ngayong sasabihin mo na yung Diyos na yon ay mag-uutos sa tao na pagmalupitan mo yung kapwa-tao? Hindi ganon ang utos ng Diyos. Sa ating panahon, mga kapatid, ang utos ng bagong tipan ay ibigin ang kaaway. Pag nagugutom, pakainin. Pag nauuhaw, painumin. Ibig sabihin, buhayin mo. Huwag mong papatayin. Ang Diyos ang bahala sa kaaway. Ang sabi sa Biblia, ako ang Panginoon, ako ang gaganti, akin ang paghihiganti. Hindi dapat na ang mga relihiyon maging instrumento ni Satanas para ang mga tao sa mundo magpatayan. Kaya alinmang relihiyon na nagiging kasangkapan para mang-agrabyado at pumatay ng kapwa na malupit na pagpatay, kahit saan mong pamantayan ng Biblia hanapin, hindi relihiyong sa Diyos yan, sa demonyo yan. 8:44 ng Juan, kapatid na Daniel. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya, yung mga sinungaling na yan, mamamatay tao, nangangaral din. May ebanghelyo rin na daladalat, pero kasinungalingan ang sinasabi. Kalupitan ang inihahasik. At ang mga miyembro, pagka napaniwala at tumibay sa kanilang pananampalataya, anong ginagawa nila sa miyembro? 23:15 ng Mateo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Yung mga miyembro ginagawang makaiba yung anak ng impyerno, pinasasama ang miyembro. Paano pinasasama? Tinuturoan pumatay. Pinakikita ko lang sa inyo, sa ating panahon, merong ibang ebanghelyo, mga kababayang Pilipino. Merong mga iglesyang nagpapakunwaring sa Diyos, pero ang nakapaloob sa samahan ay impluensya ng tao, maling katuruan, tapos ay kalupitan sa kapwa, pagmamahal hindi sa kapwa kundi sa kanilang sarili lamang. Yan ang mga panganib ng ating lipunan sa panahon ngayon. At itong panahong ito ay isang panahong hindi natin dapat nasayangin na tayo'y mag-relax pagdating sa relihiyon. Palapit po ng palapit ang wakas, mga kababayan. Magkakaroon ng kagutom, magkakaroon ng mga digmaan, titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng mga salot,
Ngayon po, napakaraing salot. May Ebola, may MERS, may SARS, mayroong hepatitis B, C, D, E, may AIDS. Ang daing salot ngayon, mga kababayan. Sabi ng Diyos, magkakasalot, tapos lilindol sa iba't ibang mga dako. Sa isang araw po ngayon, mga kababayan, ang nare-record na lindol sa loob ng 24 oras sa buong mundo ay humigit kumulang sa 2 hanggang 300 lindol araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon po doon sa nagmo-monitor ng mga lindol sa Amerika, nagkakaroon ng pagyanig sa iba't ibang panig ng mundo, 200 hanggang 300 lugar sa isang araw. Ibig ko lamang pong ipakita sa inyo, ito ay katuparan ng hula sa Biblia na nagsasabing malapit na ang kawakasan. Nagsisikap naman po kaming sa awa at tulong ng Diyos. Kung ayaw nyo mang umanib sa amin, ayaw nyo kaming kasama, mabalitaan man lang namin kayo ng balitang nasa Biblia para makapag-ingat kayo na huwag kayo namang madaya pa ng mga relihiyong nagpapakunwaring sa Diyos. So kung makikinig kayo, wala namang mawawala sa inyo. Yan po ang dapat nating makita. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at ready na po ang Doha Qatar. Go ahead, Doha Qatar, please. Opo, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Ang magtatanong po rito ay si Mr. Jaime Leonero, isang Katoliko po siya. Ay tatanong ko lang po tungkol po sa, kasi ako po ay galing sa mga napakaraming bisyo. Ano po ba ang paraan para matanggal ko po yung mga bisyo ko? Kasi halos lahat yan sa akin na eh. Alam mo kapatid, ang paraan iisa lang para ang lahat ng kasamaan sa buhay ng tao maalis. Kasama na ang bisyo, kasama na yung... Kasi kung minsan sabihin nila, yung pambababae, bisyo raw yun. Hindi. Iba yun sa bisyo. Pero mayroong paraan ng Diyos para maalis lahat ng bisyo, pati pambababae, pati pagnanakaw, pati lahat ng masamang ginagawa ng tao. Iisa lang ang paraan ng Diyos. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Pinakikita muna sa'yo na ang imposibilidad o ang impossibility, no? Imposibleng ang tao'y maituwid niya ang kanyang hakbang. Kasi ang tao ay parang isang behikulo, parang sasakyan na ang kanyang takbo nagpungkonforme sa nagmamaneho sa kanya. The human being, as we are, is motivated and driven by forces that occupies our heart or our inner being. Kung sino yung nakakaukupa sa ating kalooban, sa ating isip, yun ang magmamaneho sa atin. Kaya hindi pwede na ikaw mag-isa, maituwid mo para bang isang sasakyan na hindi po pwedeng siyang mag-isa lang na ituwid niya yung kanyang lakad o yung kanyang takbo. Maaring sabihin ng pilosopo, ngayon merong mga sasakyan na wala ng tao wala nagmamaneho. Kahit wala pa rin yung tao na nagmamaneho, meron pa rin computer na kumukontrol doon. Yun ang dapat nating makita. Ganun ang tao, hindi maitutuwid ng tao ang kanyang hakbang, siyang mag-isa lang. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Ang tanging makakapagtuwid sa atin para maalis lahat ng kasamaan, ang Panginoon. Paano tayo maitutuwid ng Panginoon? 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. 8.
Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Yon. Maliwanag kapatid, ano? Pasakop kayo sa Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos. At magsisalangsang kayo sa dyablo, tatakas siya sa inyo. Lalayasan ka ng demonyo, kasi yung demonyo nagpapagawa ng masama sa tao eh. Parang isang sasakyang magpapamaneho ka sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Labanan mo ang demonyo, tatakas siya sa iyo. Pagkasama mo ang Diyos sa buhay, hindi ka na kaya ni Satanas. Pagka hindi ka nasasakop ng Diyos, mamanehohin ka ni Satanas, dadaling ka sa sugalan, sa drug session, dadaling ka sa mga kung ano-anong kasamaan sa buhay. Pero pag nasakop ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia sa 4:8 ay magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kaya ang paraan lang kapatid, pasakop sa Diyos. Pasakop ka sa Diyos. Matuto tayong lumapit sa Diyos. Ang tao maraming nilalapitan eh. Ang tao maraming nilalapitan sa mundo. Nilalapitan ng kaibigan, nilalapitan ng nililigawan, nilalapitan ang propesyon, pinag-uukulan ng pansin ang trabaho. Pero kung minsan nakakalimutan yung to spend some quality time para sa Diyos. Bigyan natin ng panahon ng Diyos sa ating buhay. Para bigyan din tayo ng panahon ng Diyos sa mga panahon ng ating pangangailangan. Mag-ukol tayo ng panahon, mga kababayan. Naanyayahan namin kayo, 1 oras at kalahati, 2 oras, di naman napakahaba niyan, para mag-aral ng mga salita ng Kristo at mapailalim tayo, mapasakop tayo sa batas ng Diyos at matuto tayo ng dapat nating gawin sa buhay. Ang atin pong pagkakasala, pagkakamali, ay nabubuhay tayo kasi sa paraan natin eh. Kuminsan, ang isang anak nabubuhay sa paraan niya. Hindi man siya marunong sumunod sa magulang. Minsan, ang isang magulang, yung anak niya, pinalalaki niya sa kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan ng Biblia, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Yung pong pag-aaral ng doktrina na tinatawag naming mass indoctrination, kasi sabay-sabay po yan sa lahat ng dako. Yan po ay pagtuturo sa tao na kung ano ba yung mga kautusan ni Kristo. Gaya nung nasa 28:20 ng Mateo, kapatid na Daniel. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang maraming relihiyon po ngayon, ang itinuturo yung kapritsyo ng pastor. Yung gustong ituro ng pastor. Ang Kristo po, ang gusto niya, ituro lahat ng kanyang utos. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Nakita nyo ha? Ang mga relihiyon ngayon, ang pinagtuturo, ang tagal na nilang nagtuturo, hindi tinuturo yung utos ni Kristo eh. Halimbawa, ang utos ni Kristo. 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Maliwanag na pati pala sa pananamit, may utos ang Diyos. May utos si Kristo. Tinuturo ba yan sa badista? Kung gusto natin pasakop sa Diyos, dapat ang ituro ng ministro, yung mga utos ni Kristo at bahagi po yung pananamit sa utos ni Kristo. Matutuklasan niyan pag dumalo po kayo ng ating indoctrination sessions. Maraming salamat sa partisipasyon mo, kapatid na Jaime. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Salamat po.
sa mga taga Doha, Qatar. Connected sa atin ngayon ang Lucena City. Go ahead, Lucena, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, mula po dito sa Lucena City. Ang magtatanong po ay si Brother Erwin Obispo. Isang 40 years old, isang born again, at ito po ang kanyang katanungan. Ay, tatanong ko lang po kung ano po ang paniniwala nyo, pananaw po ng Biblia tungkol sa family planning o contraceptive. Unang-una kapatid, ang family planning, yung salitang family planning, ay inimbento yun ng mga tao. Pero mayroong diwa ng Biblia tungkol sa pagtatatag ng pamilya. Dapat talaga anumang itatatag ng tao, may plano. Bago ka manligaw, may plano ka na. Meron ngayon mga tao nanliligaw dahil sa sex. Nagsasamantala dahil sa sex. Nangre-rape. Ang pagpapamilya ay isang banal na propesyon. To raise a family is a divine profession. Masasabi kong ito'y isang banal na propesyon. Kasi magiging kasangkapan ka para magkaroon ng lahing makadiyos. Basahin natin ang 2 ng Malakyas, kapatid na Daniel. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Ayon. Ang Diyos kaya isa lang ang ginawa. Marami naman siyang espiritu, pwede siyang gumawa na agad maraming tao, maraming lalaki, maraming babae, milyon-milyon, pwede naman niyang gawin yun. Pero hindi, gumawa siya sa umpisa isa lang. Kahit marami siyang espiritu, gumawa siya ng isa lang. Anong dahilan? Sabi, kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Gusto niya mula dun sa isa, mag-produce ng lahing makadiyos. Kaya ngayon ang sabi niya, huwag kayong maglililo sa asawa ng inyong kabataan. Ibig sabihin, pagka ikaw gusto mong maging kasangkapan ng Diyos para makapagpundar ng isang pamilyang makadiyos, magtapat ka sa asawa mo. Huwag kang maglililo, huwag kang magtataksil, huwag kang mangangalon niya, huwag kang manloloko ng asawa. Ang pag-aasawa, paraan ng Diyos, sang tinatawag na procreation, ng pagtatatag ng lahing makadiyos sa lupa, pagpaparami ng lahing makadiyos. Ngayon, yung family planning, kung minsan, kalaban ng kalooban ng Diyos yan, dahil sinisira niyan yung intensyon ng Diyos na makapaglitaw sa mundo ng mga taong makadiyos. Ang lumilitaw sa mundo, kung minsan, mga taong bulag, bingi, pipi, abnormal, mongoloid, mga kung ano-anong mga defekto dahil sa chemical ng family planning method na ginagawa ng mga tao ngayon. Yung mga nag-iinom ng mga pills at mga contraceptive, pagka nagbuntis yan, ang karaniwan dyan nagkakaroon ng aksidente sa mga genes. Kaya minsan, ngayon, mas marami ngayon ng abnormal Milyon-milyon ngayon ng abnormal na mga bata. Pinanganganak na kuminsan, bukas ang puso, no? Bukas ang dibdib. Minsan pinanganganak, butas ang puso, may butas sa puso. Minsan pinapanganak ang bata pa lang, bagong panganak pa lang, yung paa sira, lumpo, maraming ganun. Kasi maraming factors yan. At ang isa sa mga factors ngayon ng mga abnormality sa mga children ay yung paggamit ng mga contraceptive, mga chemical para tumunaw ng mga natural na sangkap ng tao, tinutunaw.
Kung gusto nating wag muna halimbawang magkaanak, pwede naman tayong gumamit ng tinatawag na rhythm method. Yung rhythm method, ang babae kasi meron tinatawag na panahon ng fertility. Kung saan ang isang babae ay kumbaga sa hayop ay kung tawagin yung mga baboy na inahin, naglalandi. Ano yun eh? May cycle yun eh. Kung tawagin yan sa siyensya, yung ovulation period. Na ang babae ay fertile. Kumbaga, nasa panahon ng pamumukadkad o pagbubunga. Yun ang tinatawag na, sa English, fertile eh. Ang panahong fertile ang babae, yung pagkatapos na siya ay magregla, hindi ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Pagkatapos niya pong magkaroon ng menstruation period, bumibilang po ng 10 araw at yung lagpas po ng 10 araw, yun po ang kanyang mga fertile period. At yun naman pong 10 araw bago po siya magkaroon ng kanyang monthly menstruation, yun naman po ang safe period naman po niya. Ibig sabihin, kung gumagamit ka ng pagpipigil sa sarili, doon sa 10 araw lang na yun, hindi mo pwedeng sipingan ng asawa mo, meron kang 20 araw na libre. Hindi ka na kailangan gumamit ng pills. Kasi ang pills nakakasira ng mga natural processes of the body. Kaya ngayon, marami tayong mga lumilitaw na mga problema sa mga babae at saka sa mga bata na rin na naipagbubuntis. Kaya kung ang tatanong mo sa akin, ano ba ang pananaw ng Biblia sa family planning o sa mga contraceptive, labag yan sa salita ng Diyos yung contraceptive na yan eh. Labag yan sa aral ng Diyos eh, sa diwa na nasa Biblia. Pero kung gusto nating mag-family planning, huwag magparami ng masyado ng anak, gamitin natin yung natural na method. Yun nga ang tinatawag nilang rhythm method. O kaya kung gusto mo naman, pwede rin namang magamit yung mga tinatawag na yung harmless na method. Kagaya ng condom. Meron namang condom na panglalaki, may condom na pambabae. Para wag na masira yung ating katawan. Kasi yung ibang mga nakakasira ng katawan ng babae. Maski sa lalaki, nakakasira rin yung... Kasi abnormal na yung pagkalimbawa, yung sinaran yung tinatawag na vas deferens, no? So nawawala na ng normal na function nung pagpuproduce nung sperm cells at saka noong mga ibang processes. Hindi naman ako kasi doktor, di ko naintindihan lahat. Pero alam ko na yan ay labag sa naturalesa dahil makakasira sa katawan. Pero hindi tayo laban doon sa pagpaplano ng pamilya na wag masyadong maraming anak, hindi naman mapapakain, hindi naman maaakay. Pero daanin natin sa mga paraang natural. Alam mo, walang pinakamaganda kundi yung sinasabi sa Biblia na magpipigil. Basahin natin ang 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayon, ang tinutuksin ni Satanas yung walang pagpipigil. So ang kailangan talaga matutong magpigil. Ang tawag natin doon self-control. Mag-control ng lalaki, mag-control ng babae sa kanilang sarili para manatiling ligtas at huwag ding magkaroon ng panganib kung sakaling mabuntis, hindi magkakaroon na epekto doon sa bata. Minsan may mga nalaman buntis siya, uminom na ng nabili sa Quiapo. Hindi rin natuloy yung paglaglag ng bata. Naging abnormal yung bata, kawawa yung bata. At saka yung paglalaglag o yung abortion, napakalaking kasalanan sa Diyos noon.
Napakatinding kriminon pag-uusap sa Biblia. Kaya lahat ng relihiyong pumapayag ng abortion, mga antikristo yan. Anti-Diyos yan. Sa amin, binabawal namin ang paglalaglag o abortion. Sapagkat pag ipinahintulot ng Diyos na ang isang bata ay mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin, mayroon na siyang kalagayan para sa Diyos, kaya hindi siya dapat nasikilin. Hindi siya dapat patayin. Napakalaking kasalanang patayin ang isang bata sa sinapupunan. Ang tawag dyan ay pagbububo ng walang salang dugo. Basahin natin ang 6:16 ng Kawikaan hanggang 17. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Asuklam-suklam sa Diyos yun. Yung kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ang mga culprits dyan, mga abortionist. Bigay kapatid, sana naunawaan mo yung sagot. Opo, meron pa po ako isang katanungan. Ano po ba ang pananaw ng ano po ba ang totoong pananaw ng Biblia tungkol sa tithes and offering? Alam mo, yung ikapo, hindi panahon ngayon yan eh. Sa panahon niya ng mga Israelita, yung pagbibigay ng ikapo. Pero sa ating panahon, iba ang utos. Basahin natin yung 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10% sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas ang mga balakang ni Abraham. Ang sabi ng Apostol Pablo, yung mga anak ni Levi na tumatanggap ng katungkulang saserdote, yun ang may utos na kumuha ng 10%, kapatid, yung 10% or tithes. Mga anak ni Levi, 12 tribo kasi ang Israel eh. Tribo ni Gad, tribo ni Neptali, etc., etc. Isa sa tribo yung Levita. Yung mga Levita, wala silang mana sa Kanaan, wala silang lupa na ibinigay ang Diyos kasi maglilingkod sila sa templo na tabernakulo ng kapisanan. Kung maglilingkod sila ron, wala silang hanap buhay, sa kanila iniukol ng Diyos yung ikapo o yung 10%. Para sa mga Levita yan, para sa mga babaeng o para sa mahihirap. Yun ang pinag-uukulan ng ikapo. Ngayon, yan ay utos sa panahon ng saserdotes Levitas. Nung dumating si Kristo na bago yung sa pagkasaserdote, basahin natin ang 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan yung pagkasaserdoteng Levita, kailangan palitan pati kautusan. Alin ang ipinalit doon sa kautusang una na ang pagkasaserdote at alin ang ipinalit na saserdote. Basahin natin ang 7:23 ng Hebreo. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang Kristo ang pumalit na saserdote at ang kanyang pagkasaserdote perpetual na, hindi na mapapalitan. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya ang saserdote natin ngayon si Kristo, hindi na yung mga saserdotes Levitas. Nung palitan ni kayong pagkasaserdote, kinailangang palitan ang kautusan. Ano ngayon ang kautusang ipinalit sa ikapo? Sa 10%. 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo, hindi naman yun ikapo.
Kailangan voluntaryo. 8:3 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Yung pag-aabuloy na ginawa ng Kristiyano, sariling kalooban nila, hindi 10%. Sabi ni Pablo, nagpapatuto ako higit pa sa kanilang kaya. Ayon sa kanilang kaya, higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa kanilang sariling kalooban. Kaya hindi ikapo ang batas ngayon, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po sa Diyos, Brother Ed. Salamat po. Connected naman tayo sa Surigao City. Go ahead, Surigao, please. Gusto ko pong linawagin ang tanong na to kung sa pinanggalingan kong iglesia na bautismuhan ako tapos hindi ko nagustuhan ang pagdala nila, lilipat ako sa ibang simbahan at magpapabautismo ako ulit. Brother Eli, kung pwede ba yun? Alam mo, ang bautismo, yung totoong bautismo, isa lang. Pero yung bautismong ginagawa ng mga relihiyon ngayon, hindi naman totoo eh. Dahil ang kanilang aral mali. Kaya nga kahit ilang beses ka pang mabautismohan, walang kwenta yon. Hindi kinukwenta ng Diyos yon. Ang talagang bautismo sa Biblia, isa lang. Yung tunay na bautismo. At yung tunay na bautismo, isinasagawa yon ng ministrong may karapatang bumautismo. Hindi lahat ng ministro may karapatan. Maaaring bumabautismo sila pero wala silang karapatan. Ang may karapatang bumautismo ito, 28:19, 20 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayon, maliwanag ang inuutusan ni Kristong bumautismo, yung magtuturo ng lahat ng aral. Sabi, bautismohan nyo sila, tapos ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus. Pagka ang nagbautismo sa'yo, hindi naman tinuturo yung lahat ng utos, baliwala yung bautismo na yon, kapatid. Hindi tinatanggap ng Diyos yon. Ang tinatanggap ng Diyos na bautismo, yung bautismo na ang nagbautismo sa'yo, itinuro sa'yo lahat ng aral ni Kristo, lahat ng kautusan. Pero kung hindi naman tinuturo yung kautusan ni Kristo, iba ang itinuturo, baliwala lang yung bautismo na yon. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan ang pagsamba nila. Lahat ng gawin nila, walang kabuluhan. Pag ang sinusunod, utos ng tao. Ang sabi sa Cebuano, apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nga nagapanudlo sila, ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tao. Walang kwenta ang kanilang ginagawa sa relihiyon, pati pagsamba, pati bautismo, pati lahat ng kanilang ginagawang ritual, kung ang aral ay hindi ganap na aral ni Kristo. Kaya walang kwenta yung bautismo tinanggap mo, kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Mark? Opo. Salamat, Brother Eli. Sige, salamat sa Panginoon. Makinig ka sa doktrina, kapatid, maririnig mong buo ang mga aral ni Kristo. Salamat po sa mga taga diyan sa Surigao. At connected naman po tayo sa Sorsogon City. Go ahead, the Sorsogon City. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito si kapatid na Rodel Ducot, 30 years old, isa pong Roman Catholic.
Opo. Kasi po, marami na po kasi ako napasukan na mga inimbitahan po kasi ako nun. Lahat iba-iba na mga reliyon. Kasi ang iba naman, naman maliligtas sila. Lalo na malaking reliyon din, na imbitahan din ako sa malaking reliyon, INC. Inano din nila, maliligtas sila. Kaya kami naman mga Katoliko, siyempre, naghahanap din naman kami ng mga anong reliyon dapat namin aniban. Kasi reliyon kami ng Katoliko, pure akong Katoliko. Kaya naghahanap po kami ng sino dapat namin aniban o totoo ba talagang reliyon na yung pinapasukan namin. Ang maliligtas, yung sumusunod sa lahat ng aral ni Kristo. Hindi nagtuturo ng iba, yun lang aral ni Kristo. Biblia lang ang pinagbabatayan. Maraming mga relihiyon, hindi naman Biblia nakabatay. Huwag ka namang magagalit. Gaya nung bata, bibinyagan mo, magbabayad yung magulang. Bawal ni Kristo yun. Ang binyag, walang bayad. Ang aral ni Kristo, walang bayad. Kasal, wala rin bayad. Ang sabi ni Kristo, mangaral kayo, sabi sa mga apostol, sa 17 ng Mateo. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ayon, maliwanag, walang bayad ang aral ni Kristo, kapatid. Sa tanong mo, sino ba maliligtas? Yung sumusunod sa aral ni Kristo buo. Salamat po. Okay po, salamat po sa mga taga-Sorsogon. Connected na po ang Apalit, Pampanga. Go ahead, Apalit. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Dito po sa Apalit, ang magtatanong po si kapatid na Zian Pacolba. Narito po siya. Noon po, nung dinodoktrinahan po ako sa iglesia, may nangyari po sa papa ko na nawala po na anod. Kasama po yung kapatid ko, nangisda po sila noon. Kaso po, pinapauwi po ako nung mama ko kasi iniisip nila, baka po patay na daw yung papa ko at kapatid kasi malakas po yung alon sa amin noon eh. Kaya lang po, pinipigilan ako nung tinitirhan ko na Iglesia ni Cristo na wag daw akong umuwi kasi pag umuwi daw po ako, matigil po yung baka hindi na po ako madoktrinahan. Matagal na po kasi akong sinusubok noon mga 2 taon. Tapos po, nanalangin po ako kung anong magandang gawin. Na bigyan ako ng himala ng Diyos na kung makita yung papa ko, hindi ako uuwi sa probinsya namin. Tapos, ipagpatuloy ko po ang pagsamba sa iglesia, ano man ang mangyayari. Yun po yung hiniling ko. Ngayon po, mga 2 araw, nalaman ko po na nakita na po yung papa ko at kapatid ko. Buhay po sila. Ngayon po, natuloy po ako na mabautismuhan. Kaso, ang tanong ko po ngayon, kung magpabautismo po ba ako dito ngayon sa dating daan, hindi po ba ako magkakasala? Kasi nangako po ako na ano man ang mangyari, mag-iiglesia ako. Kapatid, ganito. Bakit mo tinatanong na kung magpapabautismo ka, nakikinig ka ba sa ating mga aral sa Iglesia ng Diyos? 6 na taon na po Ngayon, sa panahon ngayon, nakikinig ka ba sa amin? Sa aral na pinangangaral dito? Opo. Ngayon, ganito kapatid ang sagot ko sa iyo, Si Pablo, hindi lang nangako siya kundi ipinagtatanggol niya pa yung kanyang relihiyon. Kaya inusig niya yung iglesia ng Diyos nung una dahil paniwala niya ang totoo yung iglesyang kinaaniban niya, yung relihiyon na kinaaniban niya. Galacia 1:13.
sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Tinawag ng Diyos si Pablo, pero bago siya tinawag, matibay siya sa relihiyon ng mga Hudyo. Nangunguna pa siya dahil ang pinanghahawakan niya yung mga salit-saling sabi ng aking mga magulang, sabi niya. Pero nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tinawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya nung tawagin ng Diyos si Pablo, iniwan niya yung Judaismo. Tinawag siya ngayon sa iglesia ng Diyos. Sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, kapatid na Daniel. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Tawagin si Pablo, kapatid, naging bahagi siya ng iglesia ng Diyos. Ang kanyang relihiyon ng mga Hudyong kinaaaniban dati, iniwanan niya, nagpunta siya sa iglesia ng Diyos. Ganon din yung kalagayan mo, no? Sana naintindihan mo ang sagot ko, kapatid na Sian. Maraming salamat po. Okay po. Salamat po sa mga nandyan sa atin sa Pampanga. Meantime, ay puntahan natin ang Roosevelt Avenue dyan sa Quezon City. Go ahead, Quezon City. Apo, kapatid na Elit, kapatid na Daniel, mula po rito sa Roosevelt Avenue, meron po tayong isang bisitang Katoliko na magtatanong, si kapatid na Romeo Gamboa, 50 years old. Narito po siya at ang kanyang katanong. Meron po sana akong tanong. Kung bakit po ang planetang Earth ang napili ng Diyos na lalagyan ng tao, hayop at halaman na nabubuhay. Samantalang marami naman po ang planeta. Unang-una ganito, no? Ang planetang Earth hindi napili para lagyan ng hayop, tao at halaman. Hindi napili. Kundi, kaya nilikha ang lupa o ang planetang Earth ay para iukol sa tao. Kasi yung salitang napili para ba marami ng planeta, tapos namili lang ang Diyos. Hindi ganon. Ang pagkakalalang ng lupa ay para talagang tahanan ng tao. Hindi pinili sa marami, kundi siya talaga ang intended. Basahin natin ang 17:26 ng Gawa. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Paki-English mo yan, kapatid na Daniel. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Had made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. Kung mapapansin mo, ang tao nilikha niya para manahan sa earth o sa planet earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. May hangganan nga ang tahanan natin eh. Dito lang tayo sa mundo eh. No? Kaya nga hindi ka pwedeng mabuhay sa buwan eh.
pwede kang mabuhay sa buwan ilang araw. O sa space station, pwede kang mabuhay na may limit. Pero kailangan para mabuhay ka ron, magdala ka ng galing sa Earth. Magbabaon ka ng oxygen. Pag wala kang baong oxygen, di ka tatagal doon. Sa eroplano lang, pagka walang oxygen, patay ka eh. Ang ibig ko lang ipakita, kapatid, ang Earth ay hindi pinili, kundi nilikha ang Earth para maging tahanan talaga ng tao. Yun ang chosen place sa universe. Kaya kung meron mang mga ibang planeta, hindi intended ng Diyos yun para maging tahanan ng tao. At pinag-aralan niya ng mga astronomers at ng mga scientifico, ang natuklasan nila ito. Pakibasa, kapatid na Luz. Design evidences in the cosmos, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirements estimate 0.00001. Maximum possible number of planets in universe approximately 10 to the 22nd. Much less than one chance in 100,000 trillion exists that even one such planet would occur anywhere in the universe. Tamo ba yung kapatid, no? Ang chance na makakita ng isang planeta sa universo na po pwedeng tirahan ng tao, ayon sa pag-aaral ng dalubhasa, ay one chance in 100,000 trillion. Para bang ang ibig sabihin nun ay ang chance na makakita ka ng kapareho ng mundo para mabuhay ang tao ay wala. Para bang yung chance na matamaan ka ng meteor, yung bulalakaw, napakaliit ng chance na matamaan ka nun. Ngayon, yung chance na makakita ka ng isang planetang pwedeng tirahan ng tao sa buong universe, 1 in 100,000 trillion. Para mong sinabing walang chance. Bakit? Talagang ang Diyos, inintend niya ang mundo, siyang tirahan lang ng tao, hindi ang ibang planeta. Naunawaan mo ang sagot ko, kapatid? Opo, Brother Eli. Maraming pong salamat at sa inyong paliwanag. Salamat, sana makinig kang doktrina, kapatid, At makikita mo ang mas malalim na bagay tungkol dyan sa tinatanong mo na yan. Kapatid na Daniel? Okay po, yan. Maraming salamat po. At mula dyan sa Roosevelt, connected naman tayo ngayon po sa Angeles City, Pampanga. Go ahead, Angeles, please. Kapayapaan po ang sumating lahat at maraming salamat po sa Diyos. Mula po rito sa Angeles City, ang magtatanong po ay si kapatid na Cesar Enzon, isang Katoliko. Paano po kaya ihahalin tulad ng Biblia ang isang korap na kawani na nagpapasasa sa isang magulang na nagnakaw para sa pamilya niyang gutom o anak niyang may sakit? Ano po kaya yung bigat nun? Gayong pareho lang po silang nagnakaw. Marami pong salamat. Alam mo, kapatid na Cesar, magkaiba yun eh. Hindi pwedeng ipagtulad na ang isang magulang na nakapagnakaw dahil sa pangangailangan ng kanyang anak. Gipit siya eh. Yun naman sinasabi mo, isang official na nagpapasasa na eh. Alam mo, malaki pagkakaiba nun. Yung nagnakaw dahil sa kawalan, dahil sa pangangailangang mahigpit, iba yung kaysa sa nagnanakaw na pasasana, nagnanakaw pa. Yun yung sinasabi sa Biblia na kawalang kasiyahan, walang kabusugan.
56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilukong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Walang kabusugan sa pakinabang eh. Gaya ng mga pastor na walang unawa sa salita ng Diyos, walang kabusugan sa pakinabang. Asong matatakaw, walang kabusugan. Saan walang kabusugan? Sa pakinabang. Basahin natin ang Ecclesiastes 5:10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kung umiibig sa kasaganaan ng kapakinabang at umiibig sa pilak o sa salapi, ang pilak kasi salapi nung araw, hindi masisiyahan yon, talagang walang katapusan yon. Ngayon, yung sinasabi mong magulang na nakapagnakaw dahil sa gipit na pangangailangan ng kanyang anak, magkaiba yon, di mo pwedeng itulad yon. There is no parallelism. At yung sa magulang na gano'n na nakapagnakaw para sa pangangailangan ng kanyang anak, maaaring dalawang klaseng magulang yon. Isang magulang na nagipit o kaya isang magulang na tamad. Kasi hindi ka naman kailangan magnakaw para masustinihan mo ang pangangailangan ng anak mo. Basahin natin ang awit. Ang sabi ni David sa 37:25, Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kaniyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ngayon, sabi ni David, ako'y naging bata, tama naman yon. At ngayon matanda, tama rin yon dahil hari na siya niyan no? Si David kasi, isang bata, tumanda, nung tumanda, naging pastor ng mga tupa, tapos mula sa pagiging pastor ng mga tupa, tinawag siya ng Diyos para gawing hari sa Israel. Nung kasalukuyang siya'y naghahari na, ang sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda. Hindi niya na lang sinabi, at ngayon hari na. Hindi niya na lang sinabi. Parang magyayabang siya nun Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon man, hindi ko nakita yung matuwid na pinabayaan ng Diyos o ang kanyamang lahi ay nagpapalimos ng tinapay. Kaya kung matuwid kang tao, hindi kailangan magnakaw ka para sa pangangailangan ng iyong anak. Maaaring kaya ka kailangan magnakaw, walang-wala ka, kasi tamad ka. Maaaring ganon. Kasi ang sabi sa Biblia, 10:4 ng Kawikaan. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ang nadudukha yung tamad. Kung masipag ka kasi, mamulot ka lang ng plastic, hindi ka na magpapalimos ng tinapay Diyan sa atin, nung araw, namumulot ako ng mga basag na bote. Meron kasi kaming junk shop. Para ako'y magkaroon ng hanap buhay, nagtayo ako ng junk shop. Namumulot kami ng mga pinag-inumang coke, yung mga salata, nabibenta kasi yun Pag nakakita ko sa daan ng mga naglasingan ng mga buratsero, mga bote nagkalat basag, kesa makasugat pa sa tao, pinupulot ko. Nabebenta namin yon piso 1 kilo. Mga basag na bote. Pag isang sako, nasa mga 30 kilos yon, 40 kilos. 40 pesos na yon. Kaya kung magmamasipag lang, ako rin kasi mahirap, galing ako sa kahirapan, natuto ako ng lahat ng paraan para mabuhay ng marangal. Nagtitinda kami ng lumpia, naglalabas kami ng jeep, konduktor ako, tapos yung biyahe namin, Angeles, Malolos. Meron akong suki
galing ng Malolos pupunta ng Angeles, ang bayad sa amin sa sasakyan, 500 piso nung mga 1978. 500 piso. Kaya umaga pa lang, meron na kaming boundary eh. Dahil 500 na agad yung punong-puno yung sasakyan namin, jeep na saraw, ng Kalakal galing ng Malolos dadalhin sa Angeles. Pagdating naman sa Angeles, meron naman kaming mga kakontrata na papunta naman uli ng Malolos. Kaya maghapon na yon, marami kaming kita. Ako naniniwala sa dinaanan ko, pagka masipag ka, kahit na tuyo lang may maisusubo ka, hindi ka kailangan magnakaw. Kaya dalawa lang ang pwedeng mangyari. Yung magulang na sinasabi mo, it's either natamad o kaya isang taong irresponsable. At maaari rin namang nagipit dahil sa pagkakataon. Pwede rin ganon. Masipag man o kaya mayroon mang trabaho, kuminsan nagigipit pa rin dahil sa pagkakataon. Posible rin yon. Mga possibility ang sinasabi ko sa iyo. Kaya hindi maituturing na napakasama nung magulang na dahil sa pangangailangan ng kanyang anak nakapagnakaw siya. Masama yun eh. Kawalang sipag yon, kawalang responsibilidad na wala kang naipundar para sa pangangailangan ng anak mo. Pero kung halimbawa, nagipit yung magulang, ang tao naman talagang minsan may mga nagigipit, nawawalan ng trabaho, o kaya nawawalan ng pera, ganun. Hindi naman mapakasama nun. Pero ang napakasama, yung ninanakaw yung pera ng bayan para ipagpasasa sa pamilya niya. Yung kailangan ng tao, iba sa pagpapasasa. Iba yung kapritsyo sa nesesidad. Yun lang ang masasabi ko. Okay po. At connected naman po tayo sa ating mobile coordinating center na nandyan sa Baseco Compound sa Tondo, Manila. Go ahead, Tondo, please. Opo, kapatid na Daniel, na magtatanong po rito, kapatid na Eli. Isang born again, si Mr. Julius Pantilang. Ano pong pinagkaiba po sa inyo po sa Iglesia ni Cristo po? Napakarami namin pagkakaiba. Yung kanilang Kristo, tao. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon. Anak ng Diyos yon. Yung Kristo sa Biblia ay hindi tao, kundi anak ng Diyos, kaya yun ay Diyos, kapatid. Basahin natin ang 16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kailan siya pinanganak? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Yung palang Kristo, naging anak ng Diyos bago pa umira lang sanlibutan, bago pa lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay, nandun na po siya. Kaya hindi siya tao eh. Ipinanganak siya ng Diyos doon pa sa walang hanggan. Galing siya sa walang hanggan. Basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mula sa Bethlehem ng hula, lalabas ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya dun pa sa walang hanggan, dun pa sa eternity, kasama na ng Diyos yung kanyang anak. Sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa English, kapatid na Daniel. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was.
the glory which I had with thee before the world was. Bago pa nilalang ang sanlibutan, kasama na ng Ama yung kanyang anak. Patunayan natin sa 1:1 hanggang 3 at 14 ng Juan. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang tawag sa kanya nung una ang verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So nauna siya kaysa sa lahat ng ginawa. Paano tao yan? Meron ba naman taong nauna pa sa mundo? Kaya doon, punto na yun, magkaiba kami. Kung ano yung nasa Biblia, yun ang aming tinuturo. Wala kaming inimbentong aral. Sana naunawaan mo. Salamat po. Okay po. Habol po natin itong sa Muntinlupa City, ang ating mobile coordinating center din po doon. Muntinlupa, go ahead please. Ano po ang pagkakaiba ng pagkain po ng dugo at ang pagsasalin po sa katawan natin? Gayong alam naman po natin na ang pagkain po ng dugo ay kasalanan po. Ang ito po ba ay sasalin po natin sa taong may sakit? Ito po ba ay hindi po kasalanan? Hindi po ba mali o tama po ba ito? Maraming salamat po. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Nandi. Unang-una, ang aral sa atin sa Biblia, yung dapat matuto tayo ng nakasulat. Huwag hihigit sa nakasulat. Ulitin natin 4:6 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, ang kailangan matutunan natin, huwag hihigit sa nakasulat. Dapat eksakto sa nakasulat. Yun ang batas ng Ebanghelyo, Eksakto sa nakasulat. Ang nakasulat ay 17 ng Levitico. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang batas, huwag kakain ng dugo para huwag makain kung manghuhuli ka ng hayop o ng ibon na makakain, ibubuhos ang dugo. Wala naman nakasulat dyan na yung isda, gigilitan mo yung isda para ibubuhos mo naman ang dugo. Wala namang ganon. Ang sinabi, ibon at hayop. Baka, baboy, kalabaw, o ibon, gaya ng manok, pabo, kahit anong ibon. Kailangan ibuhos ang dugo. Yun, bawal kainin kasi yung mga dugo na yan, Ngayon, yung sinasabi naman ng saksi ni Jehovah na idinagdag nila sa nasa Biblia, kung bawal ka kumain ng dugo, dapat wag ding magpasali ng dugo. Mali na yon. Bakit? Kung ang intensyon ng pagsasali ng dugo ay para magdugtong ng buhay, masama ba yon? Halimbawa, kapatid, sa Biblia, ang mag-asawa ay isang laman. Isang laman.
19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang dalawa, isang laman. Ang mag-asawa, dalawa, isang laman. Ang katunayang isang laman yan, magkahalo ang laway niyan pag naghahalikan. Ang katunayang isang laman yan, pag nagsisiping yan, magkahalo ang similya niyan. Lalaki't babae, naghahalo ang similya. Ngayon, sa isang instansya, halimbawa, na ang lalaki, ang tipo ng dugo ay O. Ang babae ay O rin. Nangangailangan ng blood transfusion yung babae. Direct transfusion. Ibabawal mo ba? Na, uy, bawal yan. Dahil bawal kumain ng dugo. Ay, hindi naman pagkain yun eh. Transfusion yun eh. At ang intensyon nun para sumagip ng buhay. Pwedeng i-direct mula sa lalaki, didiretso dun sa karayom sa punta sa babae. Yun ba, bawal ng Diyos yun? Eh, isang laman yan eh. Halimbawa, isang ina at ang kanyang anak. Nung yung bata nasa loob ng tiyan, di ba totoo yung dumadaloy na duguron? Ay siya ring dumadaloy na dugo sa bata? Nung maipanganak yung bata ngayon, nangangailangan yung bata ng dugo. 3 araw na bata nangangailangan ng dugo, may impeksyon. Pareho sila ng nanay niya ng dugo. Masama bang yung dugo ng ina idugtong dun sa anak? Labag ba sa Diyos yun? Yung ibigay mo yung buhay mo para sa anak mo? Basahin natin ang unang 1:3-16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Halimbawa, yung kapatid mo sa Diyos, kapatid mo sa laman, bulag, mangangailangan na isang mata, 2 ang iyo. Masama bang ibigay mo yung mata mo ron? O kaya yung isang bato mo, 2 naman yung bato mo, masama bang ibigay mo yung bato mo? Doon sa iyong kapatid o sa iyong asawa, na kaisa mong laman? Kung hindi masamang ibigay yung bato, hindi masamang ibigay yung... ba't naman sumamang maibigay yung dugo? Ibigay mo yung bahagi ng buhay mo para sa magandang intensyong mag-agtong ng buhay sa kapwa, walang kasalanan sa Diyos doon. Iba yung pagkain ng dugo dahil sa katakawan na meron ka namang ibang makakain, kumakain ka pa nung ibinabawal ng Diyos. Pero yung wala kang choice, yung asawa mo, kailangan mo iligtas, yung anak mo, babawalan mo yon. Dagdag yan sa Biblia, wala yan sa Biblia. Kontra sa diwa ng Biblia, sapagkat ang Biblia, ang aral niya ay pag-ibig at pagmamahal, pag-aagtong ng buhay. Kung ang kaaway mo'y magutom, pakanin mo. Kung painumin mo. Yan ang aral ng Biblia, pag-aagtong buhay. Kung halimbawa sa dugo ay matutulungan mo yung iyong asawa para wag manganib ang buhay, anong masama ron? Kaisang katawan mo naman yon. Sana naunawaan mo ang aking sagot, kapatid na Nandi, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Punta po tayo ng Darwin, Australia. Nandun po ang ating mga panauhin. Australia, come in please. Ano po ba ang goal ng Church of God para sa salvation? Bakit kailangan umanib pa sa Church of God para lang sa kaligtasan? Ang Church of God sa Biblia, kapatid, itinayo ni Kristo. Itatanong mo ba kay Kristo, bakit kailangan pang umanib ako sa iglesyang tinayo mo? Pariseo ako o Saduseo ako Di pabayaan mo na lang ako rito sa Saduseo at saka Pariseo. Hindi na ako aanib sa tinayo mong iglesia. Ayun ang sasabihin mo kay Kristo kung si Kristo dinatnan mo. Bakit dapat bang umanib? Basahin natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makisanib ka sa mabuti. At ang mabuting sasaniban mo, yung 7:12 ng Roma. Ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal,
at matuwid at mabuti. Ang mabuting sasaniba ng tao yung utos. At isa sa utos ng Panginoong Hesus ay ang maging miyembro ka o kaanib ka sa iglesia. 3:6 ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ang mga hintil, para maging tagapagmana, dapat maging kasangkap ng katawan. Alin ba yung katawan, kapatid na Daniel? 1:18. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang iglesia, ang katawan. Ang mga hintil kailangan sumangkap sa katawan. Maanib sa katawan. Ayan. Kaya sa Biblia, sinasabi ng apostol na si Pablo, mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Basahin natin sa Korinto. 10:32, kapatid na Daniel. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Anib ng iglesia ng Diyos. Yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Ang goal kaya itinayo ang iglesia para, kumbaga sa isang institusyon, nagtayo ang Diyos ng iglesia para aaniban ng tao. Ang sabi ng Apostol Pablo, si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay para sa iglesia. Tinubos niya ng dugo ang iglesia, 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung iglesia, binili ng dugo ni Kristo, sabi mo, hindi kailangan. Yun ang sagot, kapatid. At maraming salamat sa iyong pagdalo. Salamat po. Okay po. With that, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na tayo po ay makapagdaos ng ating worldwide Bible Exposition sa pamamagitan po ng pangunguna ng kapatid na Eli sa atin sa ating pong isinagawang pagtatanungan at open forum na may kinalaman sa inyong mga katanungan pang-espiritual. Minsan pa po, salamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob niya sa atin. Kapatid na Eli. Nagpapasalamat po kami una sa Diyos at sa inyong lahat na dumalo. Pagpauman ninyo mga kababayan, sumasagot po ako ayon sa pangangailangan, ayon sa itinatanong. Kung nakapagsalita kami ng masakit sa damdamin ng kahit na sino, hindi po namin yun scripted. Hindi yun sinasadya. Dahil yun po ang kahilingan ng mga tanong. Gusto lang naming maging tapat sa pagsagot, walang pagpapaimbabaw.